I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Shout out sa mga Marcos loyalists again. Today is July 15, 2026. Sabi dito mga kababayan, magandang news ito, sa totoo lang ha. Pilipinas, ikatlong pinakamabilis na lumalagong merkado para sa intangible investments sa buong mundo. Wow na wow. Nako, magagalit ang mga DDS dito tsaka mga anti-Marcos. Ayaw nila nakikita ganito guys. Sa totoo lang, ayaw nila yung ganito. Bakit? Kasi hindi nagagawa ng mga puon nila noon eh. Saan ka makakita niyan? Kaya nga, bibigyan nga natin ng long term si Pangulong Marcos Jr. para mapaganda niya ang bansang Pilipinas. Saan kayo makakita niyan mga kababayan? Yan ang totoong leader. Kaya the best talaga ang Pangulo, sa totoo lang. No? Sabi dito mga kababayan, sabi ng balitang Novaliches, ayan, ang source natin, mga kababayan. Ayan, Pilipinas, ikatatlong, i-research nyo, okay? Research nyo para may alam kayo. Pilipinas, ikatatlong pinakababilis na lumalagong merkado para sa intangible investments sa buong mundo. Agoy, congratulations ang Pilipinas. Magaling kasi ang Pangulo. Kaya, ayan, tuloy. Unti-unti tayo nakikilala na naman. Kaya maraming mga foreigner na pumupunta dito sa Malacanang para makipag-usap o makipagdiling kay Pangulo para sa mga investment. Nako, malaking good news yan. Kinilala ng World Intellectual, kinilala ng World na yan guys, Intellectual Property Organization, which is ang WIPO. Ang Pilipinas bilang ikatlong pinakamabilis na lumalagong merkado para sa intangible investment sa buong mundo. Yes, nanguna sa talaan ang India at Japan, habang pumangatlo ang Pilipinas batay sa ulat ng World Intangible Investment Highlights 2026. Oh my gosh. Oh, wow. What a good news for us all guys. Biro nyo yun. Maraming mga administrasyon na dumaan pero hindi nila nagagawa ito. Ang iba kasi kulang sa skills, kulang sa mga magagandang idea, hindi maabilidad yung iba. Pagdating kay Digong, ay nako, walang inatupang kundi i-JK, di kay naloka. Sabi ni Mr. Las kanya si Digong, Lord of all drug lords, di kay naloka. Diba? Yan, doon magaling si Digong. Pero ang ekonomiya ng bansa napabayaan. Totoo yun. Yun ang nakikita ko. That is my pananaw or opinion guys Bukod dito, ang Pilipinas lamang ang nag-iisang bansa sa Southeast Asia na nakapasok sa naturang ulat na nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng pamumuhunan sa mga intangible assets na mahalaga sa paglago ng ekonomiya. Tama po yun. Nakikita po natin how the President working abroad to encourage all the famous businessman around the world, no? So, alam nyo guys, nakikita nyo mga pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. sa international summit. Hindi po talaga nawawala sa kanya yung makipag-meet siya sa mga yung mga world business leaders. Ay nako, grabe, ang galing niya rin naman talaga makipag-dialogo. How he promote our bansang Pilipinas, na that is a very very good destination for investment mga kababayan from all over the world. Kaya naman nung itong mga karaang buwan, marami pong mga world leader na pumupunta po sa Malacanang. Kanina nga today ang Pangulo, I think ang Pangulo nasa Singapore to meet the Prime Minister. As usual mga kababayan, ang pagtutulungan siyempre country to country, mga investment na naman yan ang pag-usapan. Kasi guys sa totoo lang, pag once na ang isang bansa lumalago at nakikita na yung leadership ng isang pinuno ay na magaling mamuno, alam nyo, asahan nyo yan, maraming mga
investors na pupunta dito sa ating bansa. Maraming world leaders dito makipagdialogo kay Pangulong Marcos Jr. para kasunduan o anuman klaseng mga produkto ang dapat nilang i-invest dito. 'Di ba? Ganun naman yata yan. Correct me if I'm wrong oh. Biro nyo. Bukod dito ang Pilipinas lamang. O yan. Talaga naman. Bukod tangi ang Pilipinas na nakapasok sa buong Southeast Asia. The best talaga ang PBBM manguno. Obvious ba? Diba? Kabilang sa mga sektor na nagtutulak sa paglago ng intangible investment sa bansa ang research and development software, innovation at brand development na inaasahang magpapalakas pa sa kakayahan ng Pilipinas sa pandaigdigang ekonomiya. Di ba? Pang world class tayo dahil mayroon tayong pangulong pinakamagaling na mamuno. Huwag niyo sabihin hindi totoo. Well, I think only the anti-Marcos kana agree this kind of good news, mga kababayan. You see? Kung gaano katalino ang Pangulo, ang dami niyang mga magagandang paraan. Yan ang wala kay Sara. Wala sa dulo ng kuko ni PBBM. Sa totoo lang. Wow. Diba? Alam nyo guys, no, tayong mga Pilipino, hindi naman po reason na mahirap ka eh. Alam mo kung magpursige ka, gumawa ka ng paraan, yayaman ka eh. Diba? Pero tingnan mo ginawa ng Pangulo, nandyan yung walang gutom kitchen para sa mga mahirap. Ang dami. 'Di ba? Para sa mga magsasaka, ang dami talagang mga magagandang proyekto. Hay nako, sana all ganito ang presidente natin panghabang buhay. Pag ito si PBBM bigyan ng guys, kaukulang second term, ay ewan ko na lang. Sabi naman ko comment. Siyempre sa mga nagko-comment guys, laging may kontra dito. Ayan, 'di ba? Amen. 'Di ba? Paano lumago? 'Di ba? See? Kaya nga, ayan. Tingnan mo, ito yung mga anti-Marcos. See? Himbis masaya sila, wala po silang kasayahan sa buhay. Kumbaga, ang galing nilang mangutya sa Pangulo, pero hindi na nila nakikita yung pamumuno ng mga puon nila, palpak. 'Di ba? Walang nagawa. Nga. Anong nagawa nila? Wala. Nasaan ang ekonomiya ng bansa? Oh my gosh, nasa pinaka-lower. Kaya nga, 'di ba? Dekada na tayo nagkaroon ng lower income. Pero nung dumating si PBBM, naiangat niya 'yun. Nasa middle income na, sa kayo makikita niyan. Yan na-spread yan sa buong mundo. Mayroon tayong video diyan. Sabi ng mga anti-Marcos, wala daw nagawa. Ay nako. Nagsalita ang may nagawa. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Saludos ako sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Iba talaga ang matalino. Ay nako, proud ako bilang isang Marcos loyalist. Not only that, for being a Filipinos, I'm proud that I have a very, very intelligent and visionary leaders. Visionary president. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Ang aking paboritong pangulo sa kasaysayan hanggang sa hangganan. Di ba guys? Even kayo. Di ba? Thank you guys for watching. See you again when we next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayo ma-update sa aking mga upload videos. Bye bye and babush. There's more guys!